Hello po sa lahat. Magandang gabi po. Tayo po muna ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa gabi ito, Panginoon. Dahil muli kami ay sama-sama, Panginoon. Bagamat kami ay magkakalayo, Lord God, we are one in spirit, Panginoon. Kayo lang po, Lord God, yung aming pinupuri, Panginoon, pinasasalamatan, Panginoon, at aming sinasamba, Panginoon. Salamat Lord sa presensya mo po sa bawat isa sa amin, sa bawat tahanan na rito ngayon, Panginoon. I pray Lord na yung mga yakap mo, Panginoon, yung pagmamahal mo po sa amin ay patuloy namin maramdaman, Lord God, lalong-lalo na Lord God sa gabing ito. And I pray Lord na lahat po ng idudulog namin sa iyong harapan ngayong gabi, Panginoon. Naniniwala ako na ito ay patuloy mong dinidinig at naniniwala ako na in your perfect time, Lord, ay bibigyan niyo po ng kasagutan, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord. You are so faithful, Lord God. Sa lahat ng aming pangangailangan, kayo po, Lord God, yung nagpo-provide. Thank you, Lord. At I pray, Panginoon, na sa gabing ito, samahan niyo po ako, Lord. Holy Spirit, kayo po yung manguna sa akin. Wala po akong magagawa kapag wala po kayo sa tabi ko sa akin, Panginoon. Kaya, Lord, I pray, Panginoon, na maghari po kayo sa akin, pagharian niyo po ako. Samahan niyo po ako, Lord God. Thank you, Lord God. Uh, we want to bless you, Lord. We want to worship you. We want to glorify your name, Panginoon, sa gabing ito. Thank you, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yung ating pong ano ngayon, yung isi-share ko po ngayong gabi ay punta po tayo sa ano, narinig na po natin to every Sunday pero gusto ko lang pong i-ano ulit sa atin. I-remind po sa atin kung ano ba yung ginagawa natin every Sunday. Punta po tayo sa Malakay 3:7-12. Ay, narinig po ba ako? Sa Malakay 3:7-12. Hello po. Ay. Ang sabi niya po dito, subalit tulad ng inyong mga ninunot, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa iyo. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Ang tanong ko na may, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinum, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hayaang salantain ang mga balang ng inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakain na manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. O glory to God po sa pagbasa ng salita niya. Naniniwala naman po ako na tayo alam natin lahat kung bakit tayo nagbibigay ng handog kaloob sa Panginoon, di po ba? Alam natin na ito ay kautusan ni Lord na one-tenth ng mga natatanggap natin sa buhay natin ay binibigay natin sa Panginoon. Dahil ito, yung 10% na binibigay natin sa Panginoon ay para po sa mga pangangailangan sa tahanan niya, sa mga pangangailangan para makatulong para sa mga pangangailangan sa tahanan niya. Yun po yung reason kung bakit tayo nagbibigay ng handog kaloob sa kanya at naniniwala ko na lahat tayo faithful tayo sa pagbibigay ng ating tithes and offering sa Panginoon kasi yun lang naman yung yun yung way
para maipakita natin yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Yun yung way para yung pag-worship natin sa Kanya, yung matanggap niya yung mga ginagawa natin. So, I have 10 reasons. Meron akong 10 dahilan kung bakit po tayo nagbibigay ng ating tithes. So, yung unang reason kung bakit po tayo nagbibigay ng tithes sa ating Panginoon ay para, isang paraan po para to honor God, to respect God. So, na kapag tayo nagbibigay sa ating Panginoon, ino-honor po natin siya. Punta po tayo sa Proverbs 3:9-10 po. Proverbs 3:9-10. Ang sabi niya po rito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay laging mang-aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi niya matutuyuan. So ito no, pagka pinako ng Panginoon sa atin na kapag tayo nagbigay ng tithe sa Kanya, yung pinaparangalan natin siya, yung yung ating inditan po meron tayong matatanggap sa Kanya. Yung ating kamalig ay laging nag-uumapaw. Yung ating pagpapala sa Panginoon ay laging nag-uumapaw po. So kung tayo po ay tapat sa ating pagbibigay, ang Panginoon po, sapat din po yung ibibigay niya sa atin. Overflowing blessings po yung marireceive natin po sa Kanya. Kaya ayun po, maging lang po tayo na magbigay tayo ng sapat, yung 10% natin, ipagkaloob natin sa Panginoon. At kung meron pang extra, yung offerings po natin, ay ibigay din po natin sa ating Panginoon. Yun po yung unang reason no, kung bakit tayo nagbibigay ng ating tithes and offering, yung isang paraan to honor God. Yung pangalawa po at pangatlo is yung it's an obligation. Kautusan po ng Panginoon, yung pagbibigay po ng handog kaloob sa Panginoon ay kautusan niya po. Na kapag tayo ay tapat sa ating pagbibigay, ay bubuksan niya po yung pintuan ng langit. Pintuan ng langit para ibuhos po yung pagpapala sa bawat isa sa atin. Sabi nga po punta po tayo sa Malakay 3:10. Ang sabi niya nga dito, di ba? Malakay 3:10 po. Ang sabi niya nga po dito, pasensya na po, paiba-iba po yung verse na pupuntahan po natin kasi bawat po meron siyang Ang sabi dito, sabi niya nga po, di ba, dahil ito ay kautusan, na kapag sinunod natin yung kautusan na ito, ang sabi niya, bubuksan niya po yung langit at ang pintuan ng langit. Dito sabi niya, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yan po yung pangako ng Panginoon sa atin na kapag tayo ay tapat, faithful tayo sa pagbibigay na ating tithes and offering sa ating Panginoon, ay bubuksan niya po yung langit, yung pintuan ng langit at ibubuhos niya sa atin yung pagpapala. Napakasarap po di po ba na kapag tayo nagbigay ng tapat sa ating Panginoon ay yung talagang pagpapala niya sa bawat isa sa atin, yung hindi natin iniisip na mangyayari po. So, yun lang po yung pangako ni Lord na kapag tayo naging tapat sa Kanya, magiging tapat din po siya sa atin. Overflowing blessings po yung matatanggap natin sa Kanya. So, yung pang-apat po na reason kung bakit tayo nagbibigay ng tithes is yung yung pagbibigay natin ng tithes is a weapon against Satan. Against Satan po, punta po tayo sa Malakay 3:11. Dahil ang sabi niya po rito, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Di po ba na kapag tayo nagbigay ng nagpapala sa Panginoon, yung sasalantayin niya si Satan na man yung mga hindi magandang bagay na gagawin ni Satanas sa atin ay sasalantain po ni Jesus, ni Lord God. Yung pong pang-lima po na
reason kung bakit tayo nagtatice is yung yung magtiwala tayo sa Panginoon na sa pagbibigay natin ng tithes sa Panginoon, we are showing that we trust God, na tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi niya nga po punta po tayo sa Proverbs 3:5-6 po. Ang sabi niya dito, di po ba? Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya kay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Na kapag tayo ay nagbibigay ng tayo sa Panginoon, yung yung tiwala natin sa Panginoon, yung tiwala natin sa Panginoon ay totoo lang po. So, trust God. Pagkatiwalaan po natin ang ating Panginoon dahil hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pabayaan na lahat ng maganda para sa atin ay kanyang ipagkakaloob po. Yung yung pang-anim, kung bakit tayo nagbibigay ng tithes po, ang sabi niya po, ang tithings daw po ay showing po na we love and obey God. So, mahal natin ang Panginoon na in-obey natin si God. Punta po tayo sa John 14:15. John 14 verse 15 po. Sabi niya dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. So dito pag iniibig natin si Lord, maging obedient din tayo sa kanya. Na kung ano yung ipinag-uutos niya, kung ano yung kautusan niya sa atin, katulad po ng bibigay ng tithes and offering, ay sundin natin siya. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, sundin natin yung kanyang mga kautusan. Yan po yung pangpito pong reason kung bakit tayo nagbibigay ng tithes and offering sa Panginoon is si God yung first sa buhay natin. Siya yung first, siya yung unang-una sa buhay natin. Bago ang lahat, si Lord muna. Sabi nga sa Matthew 6:33. Three 3:3. Ang sabi niya dito, ngunit higit sa lahat, ipagsikapan ninyo na kayo'y pag-arian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo lahat ng inyong pangangailangan. So ito rin yung pangako niya sa atin na kapag yung yung kung tayo'y nag-obey sa Panginoon, kung mahal natin ang Panginoon, yung ay ibibigay niya rin sa atin yung lahat ng pangangailangan natin, that He will provide. Ipagkakaloob niya lahat yung pangangailangan natin. Yun po yung pangako ni Lord sa atin. Yung pampitos ay pangwalo po sa dahilan kung bakit tayo nagbibigay ng tithes and offering ay yung recognition na lahat ng meron sa atin ay galing sa Panginoon. Na lahat ng meron sa atin belongs to God. So, wala tayong pag-aari dito. Lahat ng meron tayo, galing lahat sa Panginoon. So, magpasalamat po tayo sa Kanya. Sabi niya nga po sa Psalm 24:1, Psalm 24:1, sabi niya dito, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. So dito sinasabi niya na lahat dito sa daigdig, ang lahat na meron dito ay kay Lord galing. So lahat ng pag-aari natin, wala tayong pag-aari dito sa mundo. Ang lahat ay galing sa Panginoon. So pasalamatan natin siya dahil napakabuti ni Lord sa atin. Uh, yung pang yung pang 9 po, yung pang siyam po kung bakit tayo nagbibigay ng tithes is yung tithing is a sign of a cheerful giver. Yung pag tayo nagbibigay ng handog kaloob po ay nagiging cheerful giver po tayo. Ang sabi niya po, punta po tayo sa 2 Corinthians 9:7 po. Sabi niya po dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya
maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So ibig sabihin, pag nagbigay tayo ng ating tithes and offering, maging cheerful tayo, yung maging masaya tayo, na yung maging tapat tayo na kung nagbigay tayo, yung hindi masama yung loob natin, kundi bukal sa ating puso, sa ating kalooban yung ating pagbibigay. Lalong-lalo na sa ating pagbibigay ng tithes and offering sa ating Panginoon. Yung pang-sampu po, sa sampung dahilan kung bakit tayo nagbibigay ng tithes and offering ay um, ano, na si Jesus, na si Lord, ay ano po, that God is the Lord of our life. Si God, yung ating Panginoon, siya yung Panginoon sa buhay natin. So na kapag tayo nagbigay, si Lord yung Panginoon natin, siya yung ating Lord. Kaya na nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay sa mundo. Punta po tayo sa Joshua 24:15 para po dito sa 24:15 po. At ang sabi nga dito, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambayan, kay Yahweh kami maglilingkod. So, sa, yun nga po no, na kapag tayo yung nagbigay ng tithes sa ating Panginoon, si Lord is our life. Siya yung buhay natin, siya yung ating kalakasan. So, yun po yung mga 10 dahilan kung bakit tayo nagbibigay ng mga handog kaloob sa ating Panginoon. Yung 1/10 ng mga 1/10 ng ating natatanggap sa buhay natin, ay yun po yung mga dahilan kung bakit tayo nagbibigay. So, maging faithful po tayo sa ating pagbibigay sa ating Panginoon kasi naniniwala naman ako na kapag tayo ay naging tapat, sabi niya nga po, bubuksan niya yung pintuan ng langit, yung heaven, para yung pagpapala niya ibubuhos siya sa bawat isa sa atin. So, yun lang po yung ko ngayon. I hope na naka- nakatulong po sa atin yun, no? Kung bakit tayo nagbibigay sa ating Panginoon. Kung bakit binibigay natin yung 10% sa ating Panginoon. May reason siya kung bakit tayo nagbibigay sa ating Panginoon. Yun po yung mga reasons na, na gusto niya po sa atin. Kaya yun po yung sharing po sa gabing ito. I hope na nakatulong po sa bawat isa sa atin. I hope na maging faithful po tayo sa pagbibigay ng tithes and offering natin. Kasi ako more than half of my life more than half of my life po ay nagtrabaho ako. 19 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na ako hanggang 55 years old. Ang tagal ko nagtatrabaho. Walang hinto yun. All throughout my life nagtatrabaho ako. Pero hindi ko naranasan po yung magbigay. Sorry po, pero hindi ko po talaga naranasan magbigay ng tithes and offering sa ating Panginoon. Nagbibigay ako sa church, pero kung ano lang yung kaya ko, yung binibigay ko, pero yung tithes talaga hindi po ako nagbibigay. So, talagang po talaga, hindi ko na ibibigay yun. So, I'm sorry Lord kasi talaga na hindi ko naman po kasi alam. Hindi ko naman kasi alam yung 10%. Pero noong naging Christians na po ako, nung natutunan ko na po yung pagbibigay ng tithes po, talagang naging faithful po ako sa Panginoon na I make sure po na lahat ng natatanggap ko po ay talagang sinishare ko po kay Lord. Kaya naniniwala, dahil magmula po nung ginagawa ko po yun, kahit wala po akong trabaho, actually wala na po akong trabaho, no? Pero hindi po ako nahuwalan. Parang palagi pong nagpo-provide si Lord. So lahat ng gusto ko, meron ako kasi ewan ko kung bakit po, wala naman akong trabaho. Kaya nagtataka lang ako bakit yung kahit ano po, lagi akong meron. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi hindi niya ako niiwan na pinuprovide niya po lahat ng pangangailangan ko na hindi po ako nagkukulang.
sa mga medicines ko po, lahat po ng ano na pangangailangan ko, pinoprovide po lahat ni Lord sa pamamagitan po ng aking mga anak. Yun po, yun, na salamat din po dahil sa pagbibigay ko po ng tithes, no, nabibless din po yung mga anak ko eh. Kasi lahat po sila blessed talaga. Lahat yung 5 anak ko, blessed po talaga sila. Sa trabaho, sa pamilya po. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord. Kaya ang tangi ko na lang hiling kay Lord ay yung may kahit ko sila. Naway, in His perfect time po mapasama sila sa, hindi man sa JCM, kahit sa ibang church po, basta Christian po. Yun lang po yung inaano ko. Kaya salamat kay Lord dahil binuksan niya po yung isip ko, yung puso ko na maging tapat sa Kanya. Yun po yung inaano ko sa Kanya na maging yung faithful ako sa pagbibigay po ng tithe sa Kanya, kay Lord po. Yun lang po. All glory to God po sa pag-share po ng Kanyang salita.